Dating conditioning coach ni Pacman na si Coach Alex Ariza, may prediction sa paparating na laban ni Pacman. Ayon sa interview ni Sir JM Siasat, sinabi niya importante ang conditioning ngayon ni Pacquiao, kaya 50-50 ang prediction niya sa laban. Kung magandang conditioning ni Pacman na kayang tumagal hanggang late rounds, pwedeng ma-upset si Barrios. Sigurado dadalhin ni Barrios yan sa late rounds. Alam nila na bentahin ni Barrios kung tatagal dahil mas bata at aktibo sa ring. Kaya abangan natin ngayong July 20, araw ng Linggo sa Pilipinas. Sa iba pang balita, may paliwanag si Stevenson tungkol sa muntikan daw siya ma-knockdown. Paliwanag ni Stevenson, akala ng mga tao na nasaktan ako pero hindi ako nasaktan doon. Kasi nagbitaw siya ng jab at medyo nawala ako sa balanse. At nung nawala ako sa balance, tuloy-tuloy siya sa pagsuntok. Kaya parang ang dating nasaktan ako. Pero promise, kung nasaktan talaga ako, sasabihin ko sa inyo. Tama naman ang sinabi ni Stevenson dahil jab lang ang tumama sa kanya eh. Hindi yung powerful punch na pwede kang magrogi. Sa tingin ko kung nasaktan yan si Stevenson, hindi yan makipagsabayan kay Cepeda. Sigurado nagtakbo-takbo na yan kung nasaktan. Pero kung si Tank Davis na ang kalaban niya, wag na tangkain ni Shakur na sumabay dahil may one punch knockout si Tank. Magkaiba na yung volume puncher at may one punch knockout. Kaya maganda kung ito na ang next fight ni Tank Davis matapos ang rematch kay Lamont Roach. Sa ibang banda naman, nagbigay na rin ng mensahe si Edgar Berlanga tungkol sa kanyang pagkatalo. Sabi niya, ang laban ko ay hindi naayon sa aking plano. Hindi kami naghanda para matalo, nag-ensayo kami ng matindi. Isa itong mahirap na pagkatalo, parang hindi pa rin totoo sa damdamin. Pero walang palusot, tinatanggap namin ang pagkatalo. Isa itong aral na maraming matutunan. Sa pagkapanalo man o pagkatalo, manatili pa rin akong magpakumbaba. Ang boxing ay hindi lang pisikal, ito ay laban din ng isip at espiritu. May mga laban na susubok sa buong pagkatao mo at ito na ang isa sa mga laban na yon. Bagamat mabigat ang sandaling ito, alam namin na hindi ito ang wakas. Ayan mga tol, hindi pa raw ito ang katapusan ni Berlanga. Humble pa rin daw siya sa panalo o pagkatalo. Kaya abangan natin ang muling pagbangon ni Berlanga. Sa iba pang balita, may reaksyon si Benavides sa Team Canelo na laging may positive sa gamot. Wika ni Benavides, itong team ni Canelo, nakapitong fighters na sila na nagpositibo sa gamot. Pero tahimik lang ang Boxing Commission sa kanila. Bakit hindi nila ito imbestigahan? Hindi na normal yon. 7 boksingero na galing sa kampo nyo ang positibo sa gamot. Kung sa kampo namin nangyari yan, baka natanggalan na kami ng lisensya. Dagdag pa ni Benavides, ganyan ata kapag cash cow. Binabaliwala na lang kahit puro positive na. Ayan mga tol, dismayado si Benavides sa mga gumagamit ng gamot lalo na galing lahat sa kampo ni Canelo Alvarez. Sa iba pang balita, Campbell Hatton retirado na sa boxing sa edad na 24. Nakatikim ng 2 sunod na talo si Campbell Hatton at tumigil na agad sa boxing. Hindi pa nga nag-professional si Jimwell Pacquiao na sinasabing katapat ni Campbell Hatton. Nagretiro na agad si Hatton. Sayang naman, maaga kasing nadungisan ng kartada kaya nawala na siguro ng gana. Okay mga tol, hanggang sa muling updates.